Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong pahayag ni Attorney Rowena Guanzon sa isang TV interview. Na klinaro niya na hindi siya DDS. Kakamping pa rin siya. But, sabi niya, maraming DDS na nagmamahal sa akin. Isa na ako doon. And I believe, kayo rin siguro. Bakit? Kasi consistent ako, anti-Marcos ako. Mula pa nung 13 years old ako, yung unang Marcos, ayoko na. Pangalawang Marcos, ayoko na. Ayoko talaga. Kaya, dahil dyan, consistent ako, mahal ako ng mga DDS. Napakagandang paliwanag ni Attorney Rowena Guanzon dito sa interview sa kanya. I don't know kung anong TV network itong nag-interview. Basta ito, post ng Sarsuela sa Facebook. Okay. Facebook Reel. Pakinggan natin. DDS. Hindi po ako DDS. Oh, yun. Kakamping po ako, di ba? I'm really left of center. Sa yung mga DDS, ano sila, they originally pro-Duterte. Alright? And then they represent Duterte's principles, right? So, hindi po ako DDS. Kaya lang, love ako ng mga DDS. Wow. Di ba? It doesn't make me DDS kung if they like me, di ba? And they vote for me or they comment ganyan. Kasi ako, I'm really left of center. Ever since high school, di ba? I was in UP. Barkada ko yung si Lisa Masa eh. Ang Gabriela, okay, di ba? yeah. My political, ideological beliefs are different, no? I'm ate ng West Philippine Sea, di ba? I okay. stand for Yun na yun. that UN arbitral ruling, di ba? I do not like the incursion of China, di ba? And well, Digong represents, a friendly stance to China, China. di ba? And Okay. so that's what the DDS represent. But to my pleasant surprise, I've been to Cebu and Davao. Yung mga DDS are very, really welcome nila ang mga taong hindi DDS. Okay. So, para sa kanila, So they're balanced, more balanced there. yeah, because I also deal with professionals. Yeah. I don't really talk to, di ba, Yeah, yung... that Hindi, it's okay. Yeah, but, I don't really go out Right. in a foreign country, like Davao. I don't Right. really go out there. And I get to meet people in groups and they're mostly professionals. So, mali po yung tingin nyo na DDS ako kasi hindi ko binabanatan si Sara Duterte. Pero, Ayan, you okay. have to appreciate that I'm really consistent. Anti-Marcos po talaga. Yun. Since I was 13 years old, pangalawang Marcos na po ako eh. Huwag naman po sana pangatlo. 67 na ako eh. Never again. Diba? Okay. Ilang water cannon ang tumama sa akin dyan sa kay Ferdinand Marcos na regime, ha? Kaya when I was campaigning against Marcos for Lenny, ang sinabi ko, pag nanalo si Marcos, hindi na yan aalis. It's going to be a dynasty all over again. Right? So, I'm consistent, anti-Marcos. Correct. And so the DDS, they like that. Yes. Right? But this, I think for everyone, consistency, Yeah, but the- consistency in everything is, but these very mga important. makikitid na mga tao kasi, they have small minds eh. Hanggang doon lang sila eh. Black or white. Alam nyo, ay hindi kayo mananalo pag ganyan lang. And ako ay basta anti-Marcos ako kasi nakita ko na, lalo na ngayon after 3 years, na wala talagang magandang patutunguhan. Our country is not getting, progressing. It's getting worse under Bongbong Marcos. Bakit po kayo naging DDS? Hindi po ako DDS. Bakit kayo naging DDS? Yes. Ako, okay lang, kakamping. Si Attorney Rowena Guanzon, but very consistent na kakamping. Hindi yung iba dyan, na kakamping. Grabing sigaw nila nung una na magnanakaw, mga Marcos, diktador, mga ano. Ngayon, wala na. Nagkaroon na ng Unipink. Itong si Attorney Rowena Guanzon, ganun pa rin, anti-Marcos pa rin. Kaya nga,
Dahil sa pagiging anti-Marcos niya, tayo ngayon ng mga DDS na dati ring pro-Marcos, wala na. Nakita natin ang katotohanan. Tama. Si Attorney Roy Nagwanson, sayang hindi tayo naniwala sa kanya. Hindi tayo naniwala kay Tatay Digong. Bago eleksyon ng 2022, sabi niya, weak leader yan. Sige, huwag niyo akong sisihin pagdating ng panahon. Mahina yan. Ito na nga. Mahina. Salamat, Attorney Rowena Guanzon, for being consistent na anti-Marcos, na you love this country, nagiging boses kayo ng taong bayan, nilalabas nyo ang katotohanan para mamulat ang taong bayan sa totoong nangyayari sa ating bayan. Magbasa lang ako sa mga comments, ha. Reynaldo Avila, Ma'am, okay ka maging Senator 2028. Jerez Nenen, and you love DDS as well. Correct. Volunteer nga siyang volunteer nga siyang spokesperson ni BP Sara. O ngayon, meron ng officially designated but hindi attack dog. Kasi ang trabaho, she represents, yung si Attorney Castelo, she represents the office, the institution. Kaya dapat puros positive lang ang sasabihin niya. Ganon ang order ni BP Sara, which is correct. Hindi siya attack dog. Oh, sinong nag-volunteer na attack dog? Ako na mare ang aatake. Yan. Yan. And you love DDS as well, ma'am, because you are anti-Marcos. Yes, we love you, attorney. Gusto namin ang principles mo. Julita de la Cruz, kahit hindi DDS si attorney, puso niya ay nasa katotohanan. Love niya mga Duterte. Retseg Solaba, yes, attorney. Dati naiinis ako sa iyo. Ngayon, sobra believe ako sa iyo. Totoo pala, sinabi mo noon na ngagba si Marcos. Nabudol tuloy ako. Rogelio Matabla, welcome po, Attorney Guanzon. George Bartolome, I like you because nasa tama ka kung bumanat. Yeah. Clifford Pakibot, kasi you speak kung ano yung tama para sa tao. DDS man o hindi, ang importante, Attorney Guanzon, ay may mabuting hangarin sa mga Pilipino. Mabuhay po kayo, Attorney Rowena Guanzon. We love you. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsuporta sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng livelihood assistance, nagpapatanim ng sayote, saging lakatan at Arabica coffee. Kung may itinanim, may aanihin. Panoorin nyo ang video na ito. So, mauna ni sila ang among dala diri na magpatulo sa saon pagkatiman sa kape. Batag ka ba ron? Nailin ti sa kuan ikaw. So, muna siya ang patulosin. Ora patuig ko. Amo na pati mo sa. Ora isa ra ka po nang basig ko. Isa ra ka. Dito na gyapon. So maayo gid ang kape gyapon dito sa amo ah. Kay isa ra ka punuan, pareha daw ani ang kuan gyapon niya. Puno siya gyapon. Isa ra ka puno ako. Example. Karon kay pareha na. Ano yung mga unod yun? Oh, dagara kay unod. Dagara kay unod ko ani disimple kay basig disimple ni Marti. Oh, putay kape kag gini mo. So, mauni ang kiloagon sa ilang kapihan. So, maigid nga mananumta aron natay kasuporta sa atong mga eskwela. O na sila dire aron sa pagpatudlo, aron mga 4 na kilo maayo ang pagpananom nila sa kape. sa taman nga marbis aning iyang unod. Taman sa mga oh. Clearing. Ang tod nga tanan mahinog siya ba? Taman sa kuan. Mana mo sa kadako na siya, mana na punig yung mga bunga kayo dako. So, dagang kayong unod sa 14 months pa. 13 months pa lang ang kape. Muna kol pinakauna kining mga tagas na kayo.
yun ba? Sa pagbangag lugar Ari ko na pagsunuan. kinanglan pag-harvest puwason ra ba puwason ra gawa dili madala So patudlo po sila kung unsaon pag-harvest pohon on apil lang kung magka-harvest na. Kuan, madaot imong kape. madaot ang kape. So naagyapon ta experience sa ani sa pag-harvest. Oo. Ang Basta yung una na. nanay lang siya.